So, itong tinutukoy ni Ma'am na teratozoospermia, ito ay makikita sa isang semen analysis. So, it's one of the factors na tinitingnan. So, isa siyang findings. So, now, let's discuss what is semen analysis. So, ang isang semen analysis ay examination doon sa seminilya ng lalaki. So, tinitingnan dito yung sperm count, yung total motility, so ibig sabihin yung sperm na nakakaswim, progressive motility, yung sperm na nagsiswim sa isang direksyon. Siyempre, dapat papunta lang sa itlog, di ba? Morphology, the size and shape of the sperm. Vitality, meaning the sperm na buhay. Yung semen volume, the amount of seminilya na napoproduce, at kung may white blood cells na nakikita. So, based on the WHO, ito po yung mga cut-off values ng isang normal na semen analysis. So, ibig sabihin, dapat, kung sa count tayo, dapat more than 39 million siya. At doon naman sa morphology, or ibig sabihin, ilan doon yung normal na sperm na itsura nila ay dapat more than 4%. So, doon po nagfo-fall yung teratozoospermia. So, here are the examples, diba? So, ayan, kung ilan yung sperm count, ganyan yung magiging itsura niya, ang isang normal na sperm at isang abnormal na sperm, at syempre, yung motility. So, lahat po yan ay factors paano to makaka-affect sa fertility or sa pagtatry nyong mag-conceive ng mag-asawa. So, again, depende sa findings kung ano yung management natin. So remember, if you are already trying for 1 year or if you are 35 years old and above and trying for at least 6 months, consult your OBGYN.